Alam niyo ho mga kababayan, itong si Roque, malungkot. Bakit ho? Kasi yung isa sa ano, sa isa sa sanhi 'no, kung bakit siya nagtatago ngayon, eh, bumalik na. Eh, ako naman hindi naman para ho sa akin, para ho sa akin, kumbaga ano, hindi para ho sa akin mga kababayan, okey lang na masuspende pero hindi yung napakahaba. Kasi ang haba po nung ano, eh, pagkakasuspende ni Winston Casio mga bossing, eh, as PAOK. Bakit ho? Kasi meron siyang, video na nakitaan po siya, nananampal po siya mga bossing. Ayan nga po, oh, Winston Casio back, balik na po as PAOK spokesperson after public apology over slapping. Nakita po 'yon sa camera mga kababayan. Basahin ho natin 'to, ha? Pero balik na po siya sa serbisyo. Metro Manila, Philippines, the spokesperson of the Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK relieved of his duties by Malacanang in November for slapping a person during a offshore gaming raid is back in the office. Nung nakita ko ho yung video, mga kababayan, sabi ko, yung pagod, yung hirap nitong mga ito, tapos kung matatandaan ko po, yung sinampal po eh, kumbaga may pagkabastos din po talaga eh. Yung sama-sama na po, yung pagod, hirap, delikado nung trabaho nila, talagang aabot ka sa punto eh, na makaganon, na makasampal, di ba? Sabi niya dito, I'm technically back as spokesperson. I'm director in charge for media and public relations, said Winston Casio during a press briefing in Malacanang on Wednesday, February 19. Ayan, ilang buwan din at halos 3 buwan din siya nasuspende. Ano po? Tapos plus ano pa, plus public apology. Sabi niya dito, sabi dito, I'm technically back as a spokesperson. I'm director in charge for media and public relations, said Winston Casio during a press briefing in Malacanang on Wednesday, February 19. He said he has settled with the man he slapped. Yung nasampal. Pa! The office of the executive secretary suspended Casio after his reported mistreatment of a person during a raid in Bataan. Nakipag-areglo na din. An agreement was, una, I have to say, I had to apologize in public. Ginawa na ho siguro. Hindi naman po mababalik yan kung hindi ginawa. In public, in court, in an open session. I'm willing to do that kasi I need that. Kasi, nung unang lumabas yung sa TV, nag-apologize naman agad ako. Yan. Tumatanggap ng kamalian, no? Pero hindi ho natin kasi sila masisisi, mga bossing eh. Bakit to? Yung hirap at pagod at delikado nung kanilang ginagawa ho. Biruin mo ho, yung mga nire-raid nila, yung mga pogo ho. Huwag mong sabihin hindi delikado yan. May mga torture hub yan. Di ho ba? Meron nga pong mga empleyado na ibinalita na namatay sa kamay ng mga nagto-torture sa loob ng pogo. Di ho ba? Pero at least, napagbayaran niya na. 3 buwan at public apology. Di ho ba? Ngayon, eto na ho yan, mga kababayan. Mukhang sasasakit na naman po ang ulo nung mga tao na related sa pogo. Mukhang sasakit na naman po ang ulo yung mga posibleng lumabas na naman ang pangalan. Dahil eto pong si Winston Casio, mga kababayan, naku, malalim pong mag-imbestiga to. Napakalalim pong mag-imbestiga nitong tao na to, mga bossing. Di ba? Ang dami nilang nakikita. Umabot pa nga po itong mga to sa maghuhukay. Bakit to? Kasi nalaman nila na merong mga katawan o mga bangkay na inilibing ho, no? Doon, yung mga nabibiktima po ng torture, mga kababayan. At eto ho mga bossing, Chief Amo Sir, para ho sa akin, sa trabaho po niya, dapat po masigabong palakpakan po ang ibigay natin dito. Matapang ho, mga kababayan. Kung hindi din po dahil sa mga to,
eh malamang sa alamang ho hanggang ngayon pinagtatawanan ang bayan natin dahil po sa Pogo. Biruin mo yung Pogo na ipinapasok o yung pinasok ng dating Pangulong Duterte o pinayagan ng dating Pangulong Duterte sa buong mundo inaayawan. Bakit ho, mga kababayan? Walang magandang maidudulot sa bayan nila. Tapos eto tayo, no? Pasok, 'di ba? Oh, pasok kasi maganda sa Pilipinas 'yan. Pasok kasi may mga tax tayong makukuha diyan. Pero balita dun sa mga Pogo, karamihan hindi nagbabayad ng tax. Pasok kasi mga Pilipino ang magtatrabaho. Tapos biglang mamukat-mukat mo, makita mo, eh doon sa airport, oh, libu-libong mga Chinese ang nagsisidatingan, eh sila din pala ang makikinabang sa trabaho. Wala din pong dulot na maganda. Napagtawanan lang po tayo at naging sentro lang po tayo ng sugal, mga kababayan. Sabi ni Rolly Villa, ano na naman ang sinubo? si Roque, no? Alam niyo po, mga kababayan, etong si Winston Casio, madami na naman pong sasakit ang ulo dito. Kagaya na lang po, Nino, no? Sabi ni Isko Flores, Boss Mark, linawin mo naman ang title mo. Roque, mapapasubo na naman. Mapapasubo! Bakit to, mga kababayan? O sige na, ipapakita ko na sa inyo. Roque, mapapasubo na naman. Kasi ayan po, Hari Roque, tumbok na ang pinagtataguan. Ano po ang balita dyan? Sabi dito, tukoy na ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, no? Ang kinaroroonan ni Attorney Harry Roque na pinaniniwala ang nagtatago na sa ibang bansa upang makaiwas sa investigasyon ng Quad Committee kaugnay sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Mapapasubo kasi malamang lumipat na naman ng pinagtataguan si Boss Roque. O di ho ba? Kayo kung ano-ano iniisip nyo doon sa mapapasubo. Tayo namang mga Pilipino, may word tayo na ganyan na ginagamit, di ba? Naku, napasubo na naman sa problema yung tao na yan. Eh kayo, ibang klase kayong mga nanonood sa akin eh. Kung ano-ano, ang likot ng utak ninyo. Yung iba ang sinasabi, hada daw. Di ba? Hindi. Mapapasubo na naman po sa taguan si Roque. Yun ang ibig nating sabihin. Dahil po, ayan, dahil panigurado ko, malaki ang kinalaman ng pagiging active ulit